Sa isang liblib na bayan sa Samar, isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at paglaban ang nagsimula. Dito sa kabila ng likas na ganda ng kalikasan, nagtatago ang mga madilim na lihim. Isang batang babae, si Minda, na anak ng isang simpleng mag-asawa, ay lumaki sa isang tahimik na buhay. Ngunit mula sa kanyang pagkabata, may mga kakaibang bagay na nakapalibot sa kanya. Saksi siya sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa kanilang bayan, mga kwento ng aswang na umaatake sa mga inosenteng tao sa gabi. Isang araw, sa isang pagkakataon na hindi nila inaasahan, si Lando, isang matapang na lalaki mula sa isang malayong bayan, ay dumating sa Samar. Ang kanyang mga magulang ay mga mangingisda at kumikita sa simpleng hanapbuhay, ngunit may misyon siyang mas mataas, ang maglingkod at magbigay proteksyon sa mga tao ng Samar. Bago pa man siya makarating sa bayan, narinig niya ang mga kwento ng aswang at iba pang masasamang elemento na nagsisilibing banta sa mga tao roon. Hindi na bago kay Lando ang mga ganitong klase ng problema, kaya't naging determinado siyang magbigay ng tulong sa mga tao sa Samar. Sa kanyang pagdating sa bayan, unang nakausap ni Lando si Minda. Ang kabaitan ni Lando at ang tapang na ipinakita niya sa harap ng mga tao ay nagbigay lakas ng loob kay Minda. Siya ay naiintriga sa lalaki, ngunit higit sa lahat, natutunan niyang may malasakit ito sa kanilang bayan. Hindi nagtagal, nalaman ni Lando na ang bayan ng Samar ay hindi lang may problema sa mga aswang, kundi meron ding mga kasamahan ng mga ito, mga masasamang tao na nagtatago sa dilim. Ngunit hindi ito naging sagabal kay Lando. Sa halip, lalong nagbigay sa kanya ng dahilan upang labanan ang mga kalaban at protektahan ang bayan. Isang gabi, habang nagpapahinga si Lando, nagkaroon siya ng isang kakaibang panaginip. Isang matandang lalaki na ipinakilala bilang kanyang ama ay lumitaw at nagsabi sa kanya ng isang mahalagang misyon. Pinakiusapan siya ng kanyang ama na bumalik sa Samar at magsilbi sa bayan, hindi bilang isang mang-aalaga ng mga sugatang katawan, kundi bilang tagapagtanggol laban sa mga aswang at masasamang elemento. Ang mensahe mula sa ama ni Lando ay malinaw. Hindi siya pwedeng magpatuloy sa kanyang buhay nang hindi tinutupad ang pangako niyang maglingkod sa kanyang bayan. Bagamat may alinlangan, nagsimula si Lando mag-isip tungkol sa tawag ng kanyang ama. Habang si Lando ay nag-aalala at puno ng pagdududa, dumating ang gabi ng isang matinding pagsubok. Ang bayan ng Samar ay nagising sa isang matinding kaguluhan. Isang malupit na atake ng mga aswang ang naganap at isa sa mga biktima ay ang isang barangay tanod. Ang tanod na ito, na dati tapat sa bayan, ay ginulpi at pinatay ng mga aswang sa harap ng mga residente. Ang pangyayari ay nagbigay takot sa mga tao at nagsimulang maghinala sa bawat isa. Nagsimula ang mga kwento ng paninira at mga paratang. Halos lahat ay natatakot maglabas ng kanilang bahay at ang dating tahimik na bayan ay naging lugar ng takot at pagkabahala. Dito na pumasok ang papel ni Lando. Alam niyang hindi sapat ang maghintay ng mga himala, kailangang kumilos. Ngunit sa kanyang pagbalik sa Samar, isang bagay ang nagulat sa kanya, si Minda. Dati, siya ay isang tahimik na bata, ngunit nang makita ni Lando si Minda sa harap ng mga tao, may bago siyang ipinakita. Si Minda ay hindi na isang simpleng babae. Sa gitna ng gulo, nagpakita si Minda ng lakas at tapang na hindi matitinag. Hindi siya nagdalawang isip na sumuporta kay Lando sa kanyang laban sa mga aswang at mga masasamang elemento sa kanilang bayan. Ngunit ang pagsubok na ito ay hindi magiging madali. Ang unang gabi ng kanilang laban ay isang gabi ng takot, isang gabi ng hindi inaasahang pagdapo ng dilim. Si Minda, sa kanyang kakaibang lakas, ay nagsimulang makita ang mga lihim na matagal nang itinagong mga tao sa bayan. Siya at si Lando ay magkasama sa isang misyon upang sugpuin ang mga aswang na sumisira sa kanilang bayan. Ngunit sa bawat hakbang, ang mga hadlang ay lumalakas, tulad ng mga lumalabas na kalaban na may masamang hangarin at mga lihim na hindi nila kayang ipaliwanag. Ang laban na ito ay magiging daan ng pagtuklas, hindi lamang sa dilim na bumabalot sa kanilang bayan, kundi pati na rin sa mga pusong may tapang na hindi matitinag. Habang ang mga gabi sa Samar ay puno ng kaba at pag-aalala, si Lando at Minda ay nagsimula ng magplano ng mas maingat na hakbang upang labanan ng mga aswang.
Hindi nila inaasahan na ang kanilang unang hakbang ay magiging simula ng isang matinding labanan. Hindi lamang laban sa dilim ng gabi, kundi laban sa mga hindi makatarungang pag-akusa at pagkatalo. Isang gabi, nagpakita si Berteng, isang lalaking may madilim na nakaraan at kasaysayan ng pagiging kalaban. Iba na ang hitsura ni Berteng. Ang kanyang buhok ay magulo at ang mga mata niya ay puno ng galit, tila ba ang kanyang katawan ay nagsisilibing isang kalansay na hindi na alintana ang kalinisan. Pumunta siya sa kubo ni Nalando at Minda. Ang mukha niya ay puno ng kasinungalingan at paghihigante. Subalit, nang yakapin siya ni Minda, hindi inaasahan ni Lando na magkakaroon sila ng matinding banggaan. Dahil sa mabilis na reaksyon ni Lando, hinarang niya si Berteng at binalaan siya na huwag gawing biro ang paglapit kay Minda. Ngunit ang tawa ni Berteng ay tila nagsasabing wala siyang pakialam. Wala akong ginagawa, anya, ngunit ang mga mata ni Lando ay matalim na nagmasid sa bawat galaw ng lalaki. Hindi nakapagpigil si Minda. Isa kang sinungaling, galit na sigaw niya kay Berteng. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng nangyayaring kamatayan sa bayan. Hindi mo lang ito itinatago, pinapalaganap mo pa. Dahil sa salitang ito, nagbago ang hitsura ni Berteng. Ang mga kuko niya ay tumalim at ang katawan niya ay nagbago ng anyo, na nagsimula ng magbanta ng kaguluhan. Subalit nagbago ang takbo ng sitwasyon nang makita ni Berteng ang mabagsik na itsura ni Minda. Ipinakita ni Minda ang kanyang sariling tapang at nilabanan siya ng may galit at lakas, kaya't nag-aatubili si Berteng na lumaban. Isang matinding tensyon ang umabot sa pagitan nila at bago tuluyang tumakas si Berteng, nagbanta siya na magiging mahal ang lahat ng gagawin ni Lando at Minda. Matapos ang nangyaring tensyon, ang bayan ng Samar ay dumaan sa matinding pagsubok. Isang gabi nang si Lando at Minda ay magtago sa kubo, biglang dumating si Mang Tuason at ang iba pang mga tao na may dalang mga sulo. Isinama nila si Berteng na nagsabing nakita niyang nagbago si Minda at naging aswang na. Ang akusasyong ito ay nagdulot ng kaguluhan at pagkabahala sa buong bayan. Ang mga tao ay nagduda sa kanilang pagkakaibigan at nagsimulang mag-akusa kay Lando at Minda. Nang hindi tumugon si Lando, pinilit nilang hanapin ang kanilang anak na ayon kay Berteng ay kinidnap. Ang mga lalaki sa bayan ay nagsimulang maghanap at magbigay ng mga tanong na hindi makatarungan. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok ay ang mga sumunod na hakbang ng mga tao. Isang araw, inutusan si Lando at Minda na maglakad sa bayan habang ang mga tao ay nagsisigaw ng akusasyon. Ang mga mata ng mga tao ay puno ng takot at galit, kaya't hindi nila naiwasang magduda at magtakda ng kanilang sariling hatol. Ang mag-asawa ay tinanggap ang kanilang kapalaran at magkasama nilang tinahak ang landas ng pag-asa, bagamat na puno ng lungkot at kabiguan. Dahil sa mga maling paratang, nagbago ang buhay ni Lando. Isang gabi, sa kabila ng hirap na nararamdaman, nagpasya si Lando at Minda na magpatuloy sa kanilang laban, hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban din sa mga maling akusasyon. Handa silang itama ang mga maling pananaw ng bayan at magsimula ng isang bagong laban para sa katarungan. Ngunit ang susunod na hakbang ay magdadala sa kanila sa isang mas malupit na pagsubok. Habang ang mag-asawa ay patuloy na naglalakbay sa harap ng galit at pag-aalinlangan ng mga tao, ang kabila ng mga nagaganap na kaguluhan ay patuloy na tumitindi. Isang gabi, habang sila ay nasa kubo at nagtatago mula sa mga sumusuong galit na tao, nagpasya si Minda na gumawa ng isang malupit na hakbang. Binulungan niya si Lando at sinabing, maghanap tayo ng paraan upang mapatunayan ang ating inosente, hindi lang sa mga tao, kundi sa sarili nating mga puso. Nagulat si Lando, ngunit hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Bago pa man siya makapagsalita, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang isang matinding alon ng hangin ay nagdala ng isang malakas na tunog na parang huni ng ibon. Walang anuman ang mga tao sa paligid, ngunit ang mag-asawa ay hindi nakaligtas sa pagtataka. Tumingin sila sa isa't isa at ang mga mata ni Minda ay sumik ng kakaibang sigla. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago na parang may isang mabagsik na ibon na nagliliparan sa hangin. Tandaan mo, Lando, sabi ni Minda, ang lakas ng ating pinagmulan at ang tapang ng ating pagkatao ang magdadala sa atin sa tamang daan. Sa isang kisap mata,
ang katawan ni Minda ay naging isang malaking ibon. Ang lubid na nakakabit sa kanya ay natanggal at ang mga tao sa paligid ay naguluhan. Nahulog sa kaguluhan ang lahat ng mga saksi. May ilan na nagtakbo, may ilan na sumubok abutin ang ibon, ngunit napakahirap nilang tapusin ang mabilis na galaw nito. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nahabol ni Minda ang muling anyo ni Berteng at nilapatan siya. Ipinakita niya ang kanyang matalim na pangil na natagpuan sa katawang ibon at tumusok siya sa mga damit at balat ni Berteng. Bago pa man ito makalaban, pinalayas siya ng ibon ni Minda at tumakas. Habang ang mga tao ay naguguluhan pa rin, ang mag-asawa ay nagpatuloy sa kanilang misyon. Habang ang mga kalalakihan ay nakasunod, pinili nilang hindi magpadala sa mga maling paratang ng mga tao. Pumunta sila sa isang malawak na hall kung saan nakita ni Lando ang isang mahabang kawayan, mga lubid at panggatong sa ilalim nito. Ang mga lalaki ay nagsimulang magtrabaho upang itali siya habang patuloy siyang sumisigaw at ipinaglalaban ang kanyang inosente. Paulit-ulit niyang ipinaliwanag sa mga tao, ngunit wala silang pinansin. Ang tanging naririnig nila ay ang mga akusasyon ni Berteng na nagsasabing siya at si Minda ay may kasalanan sa lahat ng nangyari sa bayan. Nang dumating ang mga saksi na nag-akusa kay Lando ng pagiging kasabwat sa mga kamatayan, ang mga tao ay nagsimula ng magtakda ng kanilang mga hatol. Para sa kanila, ang pagiging isang mabuting manggagamot ay hindi sapat upang mapatawad ang mga pagkakasala sa mata ng nakararami. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mag-asawa ay nagpatuloy na lumaban para sa kanilang mga prinsipyo. Hindi sila huminto kahit na ang kanilang buhay ay banta ng kapahamakan. Si Lando ay patuloy na nagbigay ng babala sa mga tao, huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan ng mga masasamang tao. Ngunit ang mga salita niya ay parang nawawala sa hangin, pinipilit nilang gawing katotohanan ang mga maling paratang na ipinupukol laban sa mag-asawa. Sa gitna ng pagkakagulo, biglang dumating ang apoy. Ang mga lalaki ay nagsimulang magpalibot sa mag-asawa at ang apoy ay unti-unting lumapit sa kanila. Sa mga sandaling iyon, ang mga mata ni Lando ay punong-puno ng lungkot at hinagpis, pero ang kanyang puso ay puno pa rin ng pag-asa. Hindi niya maisip na magtatapos ang kanyang buhay sa ganitong paraan, lalo pat ang mga kasinungalingan ay napakadaling paniwalaan at ang mga magagandang bagay na ginawa niya para sa kanyang bayan ay naging wala. Habang ang apoy ay patuloy na lumalapit at ang mga tao ay nagkakagulo, isang kakaibang katahimikan ang dumaan sa paligid. Si Lando, na nakatali na at patuloy na sumisigaw ng kanyang inosensya, ay patuloy na naglaban, pero ang kanyang sigaw ay parang hindi naririnig ng mga tao. Puno ng lungkot ang kanyang puso habang iniisip na lahat ng mabuting ginawa niya para sa bayan ay nauurong sa isang maling accusation. Para bang ang mga saksi, ang mga taga-bayan na tinulungan niya ay napagod ng magtiwala sa kanya at ngayon ay tanging galit na lang ang nararamdaman nila. Ang mga tao ay nagsimulang magbantay sa kanya, galit at puno ng takot. Nagpatuloy ang pag-apoy at ang ilang mga kalalakihan ay nagkilos upang magpatuloy sa planong pagsunog kay Lando. Habang ang mga mata ng nakararami ay nakatutok kay Lando, isang malalim na boses ang biglang narinig mula sa likod. Isang pamilyar na boses na nagpakilala bilang Kapitan Maximo. Dumating siya, kasunod ang kanyang mga kasamahan, at ang mga tao ay nagbigay daan sa kanila. Huminto kayo, utos ni Kapitan Maximo. Ang boses niya ay matalim at puno ng autoridad. Ang lahat ng ito ay isang pagkakamali. Si Lando at ang kanyang asawa ay hindi ang tunay na salarin. Naguluhan ang mga tao sa mga narinig nila. Hindi nila matanggap na ang mga paratang laban kay Lando at Minda ay mali, ngunit ang kapitan at ang kanyang mga kasamahan ay nakatayo bilang mga saksi sa kanilang kabutihang loob. Nakita nila ang mga palatandaan ng kasinungalingan at mga maling paratang na ikinoconcoct ni Berteng. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid, ngunit bago magpatuloy ang lahat, biglang dumating ang isang bagong testigo, si Mang Giler, ang dating kapitan, na may dalang mahahalagang impormasyon. Hawak niya ang isang panyo na natagpuan nila sa isang lugar na pinagtaguan ni Berteng.
Nang ipakita ito kay Lando, nagbago ang lahat. Inamin ni Mang Giler na si Berteng ang siyang tunay na salarin sa mga kamatayan sa kanilang bayan, hindi si Lando. Si Berteng na nakatago sa anino ng mga kasinungalingan ay umamin na siya ang pumatay kay Mary Chris, anak ni Mang Giler, pati na rin sa iba pang mga biktima. Ang tunay na nakaraan ng pagkatao ni Berteng ay nagbukas, isang aswang na matagal nang nagpapanggap na inosente at nagsasamantala sa mga tao. Si Lando at Minda, sa kabila ng lahat ng banta at pag-aalinlangan, ay patuloy na ipinaliwanag na siya ang siyang may malasakit sa bayan, at si Berteng ay ang totoong salarin. Ang lahat ng ito ay nagbigay liwanag sa katotohanan na pag-alaman ng mga tao na sila, Lando at Minda, ay hindi ang mga kaaway, kundi ang mga tunay na tagapagtanggol ng kanilang bayan. Ang mga tao na noong una ay puno ng takot at galit ay nagsimulang magsisi. Humingi sila ng tawad kay Lando at Minda, ngunit ang mag-asawa, na bagamat sugatan, ay tahimik na tinanggap ang mga pagkakamali ng mga tao. Nang makalabas si Minda mula sa lahat ng ito, hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyari. Halos wala na siyang lakas upang tumayo, pero ipinakita pa rin niya ang tapang sa harap ng mga tao at pati na kay Berteng, na natutulog na ngayon sa mga kamay ng hustisya. Hindi tayo titigil hanggang hindi na tayo pinagtaksilan ng mga kasinungalingan, sabi ni Lando. Ang mga mata niya ay puno ng galit ngunit hindi nawawala ang malasakit sa bayan. Habang ang apoy ay unti-unting namatay at ang mga tao ay nagsimulang magbalik loob sa mag-asawa, ang mag-asawa ay nagpatuloy sa kanilang misyon. Ang kanilang mga katawan ay napagod, ngunit ang kanilang pananampalataya sa isa't isa ay hindi nawawala. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nakaligtas sila at ipinagpatuloy nila ang kanilang buhay upang maging gabay sa kanilang mga kababayan. Matapos ang lahat ng nangyaring kaguluhan, nagpatuloy ang buhay sa kanilang bayan. Ang mag-asawa ay nagsimula ng maghilom mula sa mga sugat, parehong pisikal at emosyonal. Ngunit alam nila na hindi pa tapos ang kanilang laban. Lahat ng mga pagsubok at pagkatalo ay nagbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy, magtulungan at magtrabaho para sa kanilang pamilya at ang buong komunidad. Sa kabila ng lahat ng kalungkutan at pagsubok na dumaan, natutunan nilang magpatawad at magpatuloy sa kanilang misyon. Hindi na nila pinansin ang mga nakaraan, ngunit ang mga aral na natutunan nila mula rito ay nagsilbing gabay sa kanilang buhay. Si Lando, na hindi nawalan ng pag-asa sa kabila ng lahat ng paratang at kahihiyan, ay nagpatuloy sa pag-aalaga sa mga may sakit, nang may mas maraming pangunawa at malasakit. Si Minda, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan, ay natutong maging mas matatag at mapagpatawad. Hindi na siya natatakot sa mga anino ng nakaraan at ipinagpatuloy ang pagtulong sa mga tao habang binibigyan nila ng tamang halaga ang kanilang pamilya. Ang kanilang anak, na si Jose, ay pinalaki nila ng may malalim na pagmamahal at pangunawa sa mga mahahalagang bagay sa buhay, hindi lamang ang pag-aalaga sa isa't isa, kundi ang pagpapahalaga sa tamang pananaw sa buhay. Sa kabila ng pagiging tahimik ng kanilang buhay, ang mag-asawa ay naging gabay at lakas ng komunidad. Marami ang nagsimula silang tingnan hindi lamang bilang mga tagapagtanggol, kundi bilang mga leader ng bayan, mga taong handang magsakripisyo para sa kabutihan ng nakararami. Ang mga tao na minsan ay nagduda sa kanila ay nagsimula ng magtiwala muli. Sa paglipas ng mga taon, habang lumalaki si Jose, ang mga aral ng kanyang magulang ay patuloy na nabaon sa kanyang isipan. Natutunan niyang hindi pala madaling buhay ang tinahak ng kanyang magulang. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nasa isip at puso ni Jose na sila Minda at Lando ang nagbigay ng mga tamang prinsipyo at katarungan, at natutunan niya ang tunay na halaga ng pagmamahal sa pamilya at sa bayan, ang kabutihang magbabalik sa atin sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanilang kwento ay hindi lang isang simpleng kwento ng pakikibaka at tagumpay, kundi isang aral ng tapang, pag-ibig, at hindi pagsuko sa gitna ng mga pagsubok. Hanggang ngayon, ang mga alaala ng magulang ni Jose ay buhay pa sa kanyang puso. Wakas ng kwento.